nagmamadaling umuwi mula sa pagtitinda ng mga pagkain sa bayan. Gabing malakas ng ulan at ang kanyang payong ay halos hindi na makasabay sa lakas ng hangin. Ang daan patungo sa kanilang baryo ay tahimik laban sa ingay ng ulan. Walang ibang tao hayop na makita maliban sa mga anino ng mga punong baging na parang mga kamay na umalabog. Na malapit na siya sa kanilang bahay, naramdaman niya ang isang amoy, parang ka namumulong na kanel, halo-halo may lasa ng daga. Natataas ang balahibo niya, mapinilisan ang mahaba, ngunit bago pa siya makarating sa kanilang pintuan, narinig niya ang isang tunog, parang pagkakat ng mga ngipin sa isang bagay na matigas, kasabay na mahinang hiyawan. Pinagbuksan niya ng dahan-dahan ang pintuan at tumingin sa loob. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap lamang sa sulok, at sa liwanag na iyon nakita niya ang kanyang asawang si Mario na nakahiga sa sahig, ngunit hindi sa nakahiga na normal. Ang kanyang katawan ay baluktot sa mga posisyon ay imposible gawin ng isang tao, at ang kanyang mukha ay nakatuon sa kisame na mahigisin nakakatakot. Mahal, bulong ni Elena, ngunit biglang lumingon si Mario sa kanya. Ang mga mata niya ay pula at walang puti, at ang kanyang bibig ay punyo ng dugo at mga piraso ng kung ano'y tila laman. Sa isang iglap, tumayo siya nang hindi gumagalaw. Ang kanyang mga pang at ang kanyang buong katawan ay umangkop sa kanyang kinaroroonan. Nakapag-isip pa si Ella, tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit naramdaman niya ang isang sangay na mahigpit na huwawak sa kanyang braso. Ang mga bobo ay tumagos sa kanyang balat, at narakalimutan mo ay parang gumanahan ang ibarang baba. Sa kanyang isip, hindi na siya pabalik sa loob ng bahay, at doon niya nakita ang iba pang nilalang. 5 silang mga babae na nakasot ng puting damit na basang-basa sa dugo, at ang kanilang mga mukha ay parang nababaluktot. Ang mga ilong ay lumilit, ang mga bibig ay lumalawak, at ang mga ngipin ay lumalabas ng mga tali. Isa sa kanila ang lumapit kay Elena at inilapit ang mukha sa kanyang tainga. Hindi ka dapat pa tumuwi ng ganito kaga, Ana. Bulong nito sa isang tinig na parang kanyang ina. Hinihintay ka namin, kailangan namin ng bagong dugo para mapanatili ang aming buhay. Kailangan namin kami naman mga bata na magiging tulad namin. Bago pa makapag-react si Elena, naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang leeg. Ang nilalang ay kumagat, at naririnig niya ang tunog ng kanyang sariling dugo na umaagos papunta sa bibig nito. Habang lumalabo ang kanyang paningin, nakita niya ang mga nilalala nagsisimula ng umatake sa katawan ni Mario. Ang kanilang inasamay ay pumapasok sa mga bitak sa kanyang balat, at kinuha nila ang mga bahagi ng kanyela ng kanya parang pagkain. Sa huling sandali bago mawala ng malay, nakita ni Elena ang sarili niyang mga kamay na nagbabago. Ang mga ko ay lumalay at nagiging matalim, at ang kanyang balat ay nagsisimulang mamaging maputla at makinis. Naramdaman niya ang isang pagnanasa, naging inalay paliwanag. Isang pagnanasa para sa dugo, para sa buhay.
Araw walang payo ay nanatiling tahimik. Wala nang nakita o narinig kailanman man yun. Ngunit sa gabi, kung minsan ay makikita ng mga taong dumadaan sa kanilang bahay ay ang mga inon na mga babae na nakasuot ng puting laman. Malagimik mo'y nagsasuhan, nakaninig na. Gabing Bayares, baryo mapayapa. Siya ay nagmamadaling umuwi mula sa pagtitinda ng mga pagkain sa bayan. Gabing malakas ang ulan at ang kanyang payong ay halos hindi na makasabay sa lakas ng hangin. Ang daan patungo sa kanilang baryo ay tahimik. Lubog sa hingay ng ulan, walang ibang tao hayop na makikita maliban sa mga anino ng mga puno. Pagina parang mga kamay na umaabot. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, naramdaman niya ang isang amoy. Parang nabubulok na karne na halo-halong may lasa ng dugo. Nagtataas ang balahibo niya kahapang pinilisan ang mga hakbang. Ngunit bago pa siya makarating sa kanilang pintuan, narinig niya ang isang tunog para pagkagat ng mga nibig sa isang bagay na matigas, sabay na mahinang hiyawan. Pinagbuksan niya ng dahan-dahan ang pintuan at tumingin sa loob. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap lamang sa sulok at sa liwanag na iyon. Nakita niya ang kanyang asawang si Mario na nakahiga sa sahig. Ngunit hindi siya nakahiga na normal. Ang kanyang katawan ay baluktot sa mga posisyon na imposibleng gawin ng isang tao. At ang kanyang mukha ay nakatuon sa kisame na may ng isena nakakatakot. Mahal, bulong ni Elena. Ngunit biglang lumingon si Mario. Sa kanya ang mga mata niya ay pula at walang puti. At ang kanyang bibig ay puno ng dugo at mga piraso ng kung ano'y tila laman. Sa isang iglap tumayo siya nang hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Parang ang kanyang buong katawan ay umaangkop sa kanyang kinaroroonan. Hindi na nakapag-isip pa si Elena. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ngunit naramdaman niya ang isang kamay na mahigpit na humawak sa kanyang
Isa sa kanila ang lumapit kay Lela at pinilapit ang mukha sa kanyang tainga. Hindi ka dapat umuwi ng ganito kagad. Anak, pulong nito sa isang tinig na parang kanyang ina. Hinihintay ka namin, kailangan namin ang bagong dugo para mapanatili ang aming buhay. Kailangan namin bago mamakapag-react si Elena. Naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang leg. Ang nilalang ay kumagat at naririnig na ang tunog ng kanyang sariling dugo na umaagad papunta sa bibig nito. Habang lumilabo ang kanyang paningin, nakitanig na niyang nilalang na nagsisimula ng umatake sa katawan ni Mario. Ang kanilang mga kamay ay pumapasok sa mga bitak sa kanyang balat at kinukuha nila ang mga bahagi ng kanyang laman na parang bagyan. Sulit sandali bago mawalan ng malay, nakita ni Elena ang sarili ng mga sabay. Kapag ko ay lumalaki at nagiging matalim at nagdaming walay, ay nausay sibangang para sa buhay na kanilang kinakain. Umusbong ang araw at ang baryo ay nanatiling tahimik. Wala na nakita o narinig kay Elena at Mario. Ngunit sa gabi kung minsan ay makikita ng mga taong dumadaan sa kanilang pagamay. Mapunang ang veneno ng mga damamin na nakasuot ng pulinig naman na naghihintay ng susunod